Ang ilog na ang mga agos ay nagpapasya sa lungsod ng Diyos, ang banal na tahanan ng kataas-taasan, ang Diyos ay nasa gitna, siya ay hindi magkikilos. Sorry, nahihirapan ako magbasa. Cherry, please come. Verse 4, may isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa lungsod ng Diyos, ang banal na tahanan ng kataas-taasan. Ang Diyos ay nasa gitna niya sa hindi makikilos. Tutulungan siyang maaga ng Diyos. Ang mga bansa ay nagkagulo. Ang mga kaharian ay nagpasuray-suray. Tinigas niya ang kanyang tinig. Ang lupa ay napuno. Ang Panginoon na mga po ay kasama natin. Ang Diyos niya po ay kanlungan natin. Pumarito kayo, inyong masdan ang sa Panginoon gawa, kung paano buwas siya ng pagwasak sa lupa. Kanyang pinahito ang mga digmaan hanggang sa mga dulo ng lupa. Kanyang pinuputol ang sibat at binabalik ang pala. Kanyang sinusunog ng apoy ang mga karwahe. Kayo'y magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mamumuno sa mga bansa. Ako'y mamumuno sa lupa. Ang Panginoon na mahukbo ay kasama natin. Ang Diyos niya po ay kanlungan natin. Pray na ang Panginoon pagbabasa ng kanyang mga salita sa gabi ito. Tayo yung manalangin. Ang buhay natin ay napaka-extreme. The duration of life in this world is so short. In fact, sabi ng medical science, ang ating lifespan ngayon is between 60 to 70 years. Kung ang tao makarating na po ng 60 ang edad, maganda na po yun. At ating na po na ipamuhay ang ating buhay ayon sa siyensya. So, dito po yung nagsasabi sa Santiago Kapitulo 4 na ang ating buhay ay gaya daw po ng aso. Ang ating buhay ay gaya ng aso o uso na nandiyan nakikita natin, madali natin, saglit nakikita natin ang uso o ang aso, pero pagkatapos noon, ang aso o ang uso ay bigla na lamang po nawawala. Sabi rin po ni Solomon, ni Haring Solomon, ang ating buhay ay gaya po ng isang bulaklak sa kawikaan na po. Ang ating buhay ay gaya ng isang bulaklak. Napakaganda sa umaga. Pero makalipas ang isang araw o dalawang araw, ito'y napapapas at ito'y nalalanta at nawawala. So in other words, ang ating buhay talaga po ay napaka-extreme dito sa mundo. At hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo'y kukunin ng Panginoon. Hindi natin alam ang panahon, ang araw, ang pitsa, kung kailan kukunin ng Panginoon ang hiram natin na buhay sa Kanya. So life can end at any time. Ang ating buhay ay pwede magwakas anumang oras. Siguro si Nanay, how old is Nanay Carmen? 9. Oh my. So, namuhay siya sobra-sobra po. Sa akin
that she's already happy with them. If Lola is here, siguro, she will also exactly say those words na nakalagay doon that don't be for me, for I am now free. I'm following what God has laid for me. So, instead na malungkot tayo, syempre, talagang malulungkot tayo because Lola is one of the important persons in our lives. But for us, na ma-remember natin si Lola with a smile in our faces para mas magaan na pag-alis ni Lola na nandun na siya sa Pilipinas with all our loved ones too. Like Lolo and her brothers and sisters. So, to start with, Ate Ann, we prepared a short slide on how Lola lived her life. This is the slide. All of them, and paano niya inalagaan, especially during the war daw, nililid pa sila. So, ang mother ko, si Mai, we call her Mai, siyang mga nag-alaga dun sa mga kapatid niya, kasi maaga yata sila, yung father niya malayo. So, siguro, kung si Tata Buloy man, hindi siya makapagsalita dahil naging emotional siya. Masasabi niya lang yung pagiging atin ng nanay ko para sa kanya. Okay, thank you. 33 apo ni Lola Mai. 33, binilang po namin kagabi. And then, meron pa rin po siyang 12 apo sa tuhod. Sabi ng aking mga anak doon. And, meron siyang 10 anak, pero naunang nawala rin sa kanya. Naalala ko si Lola Mai, simula ko sa pagkabas. Huwag kayo mainip, pero i-clear ko lang to. Nakatira kami sa Paho, sasalubungin namin, dapat kami magkakapatid. Mamamalengke si Lola Mai. Yung bahagi ng kanyang budget sa pamalengke, bibigay niya sa aming mga kapatid. Sa aking pagdadalaga, ang memories ay lagi namin siyang dinadala sa ospital. Akala nga namin noon, hindi siya makakaabot sa ganitong edad. Pero napakahaba ng kanyang paglalakbay. Sa aking pag-aasawa, ang mga memories ay ang pagbibiyahe namin ng matagal mula sa 12 hanggang 15 oras, makarating lang kami sa Dulsol para makita namin si Mai. And it's been a long journey para kay Mai. Sabi nga ng mga kapatid niya, maluwag na sa dibdib na tatanggapin nila ang kamatayan ni Lola ko. Pero sa isang bahagi ng aming puso, naroon pa rin ang lungkot. Sabi ko nga po, yung mga lola natin, sila po yung mga connecting lines natin. Nagkakatipon-tipon tayo lagi dahil sa kanila. So, Mai, sa iyong pagaling, baunin niyo pong Mai ang aming pagmamahal. At sana po, lagi pa rin kaming gabayan. Last April 14 po, nakapiling pa namin si Lola Mai dahil namatay din po yung kanyang kapatid. Nakapagbiyahe siya from Dulsol to Manila. Pero yun na po pala talaga yung aming last banding sa kanya. Isa sa inspirasyon na binigay niya sa amin ay ang malinaw na pag-iisip ko hanggang sa huli, hanggang sa kanyang kamatayan. Napakalinaw po ng isip ni Lola Mai. Hindi siya masyadong nag-ataway. Makulit lang po siya pag may hinihimis siya.
May hiningi siya sa aming mga apo niya. Yun lang po. At maraming salamat po. Corrected po. 10 tips po pala, no? Ay, ang anak ni Lola. Kasi Opo. So, for Ate Hilda, may I call on Ate Wena? my mother touched their lives. Kasi ito sila Wena. Yung panganay po namin kasi meron pong 5 anak. 4 lang ba? Apat lang pala sila. Pero kasi ang panganay namin siya po ang parang second nanay namin kasi malaki po ang agwat po nun sa amin. May edad na rin po siya. Pero wala na rin po siya ngayon. Kaya nakatira po sila din sa Caloocan sa bagong baryo. Pero ang nanay ko lagi pumupunta sa kanila at hindi nakakalimutan ng nanay ko. To be fair, siguro my mother is pantay-pantay yung tingin niya. Is all fair doon sa mga apo niya. Especially fair. Pero fair siya talaga doon sa mga apo niya. Kaya alam ko mahal nila yung lola nila, kaya natutuwa naman ako sa kanila. Yeah, thank you. Tabi mo muna po sa Magandang gabi rin sa nakiramay, sa mga nakakilala sa amin. Tingin talag yung nakiramay at tumamay sa amin. Ayaw pa sana magsalita. Nito kasi pagdating sa akin yung bagay. Dapat alam mo pag-ibig hindi sa magulang daw. Wala akong magmasabi sundin. Nagpat ko na ako pag-ako ko sa magulang namin. Magamot na sakit sa kalubo namin ang pagkawala niya. Pero tanggap na namin talaga kami magbuhay. Ayaw ko na naman Kampas pati sa mga magamot ang salita pag nagwalit. Pero tama, kaya tama doon.